Hindi ko lang kung napanood niyo na itong video na to. Pero sana napanood niyo na siya. Sen Robin naman, ipakita niyo naman sa amin na may konti tayong ibubuga dyan. Sen Robin. Kasi kinampanya ka namin eh. Kinampanya kita, Sen Robin. Oo. Sumugal din ako ng pangalan ko para maihalal ka eh. Tapos gaganto lang tayo. Medyo husayan pa natin ng konti. Lalo na ngayon na kasagsagan ng usapin tungkol sa Chacha. Sana, active ka dyan. Kasi ako personally, mga kotsero, yun yung dahilan kung ba't ko siya ba't ko siya binoto. Kaso hindi eh. Ito kasing ganap. Masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan eh. Kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kukontrahin? Ito ang Masyado na siya natatapangan sa presidente. Ayaw niyo nun? Ayaw niyo nun? Masyado natatapangan daw sa presidente si Robin. Ayaw mo? Robin, ba't ka ganyan? Ano nangyari sa'yo? Kinain ka na ng sistema. Una ay Kibuloy. Kinain ka ng sistema doon kay Kibuloy. Nakiusap ka pa sa mga kasama mo para lang hindi siya isuhan ng warrant of arrest. Grabe naman. Sabi pagprotekta naman yan. Huwag naman sanang gano'n. Tapos ngayon, masyadong natatapangan. Akala ko ba ayun sa weak leader? Sabi ng amo nyo, weak leader daw si PBBM eh. Tapos masyado ako ngayon natatapangan. Ano ba talaga gusto nyo? Pangit nyo ka banding. Hindi nyo alam gusto nyo. Masyado natatapangan. Parang kape lang. Gusto mong lagyan ng gusto mong labnawan yung tapang ni BBBM? Ganun ba yun? Akala, baka kasi mga kotsero, para sa kanila, ang sign ng tapang ay yung ginawa ni Digong. Yung naghiluhod siya sa China, tapos, tawag dito, hinimod niya yung tumbong ni Xi Jinping na baka umabot pa hanggang balon-balunan ni Xi Jinping yung kakahimod niya. Baka yun ang sign ng tapang sa kanila. Yung tawagin si China na, I love China, I love Xi Jinping. Baka yun ang sign ng tapang nila. Baka ang sign ng tapang sa kanila, mga kotsero, yung tawagin si Xi Jinping na brother. He's like a brother to me daw, sabi ni Digong eh. Meron pa siya, sasalita siya tungkol kay Xi Jinping, laging self-deprecating eh. Pero bago tayo magpatuloy dyan sa ating next topic, tayo ay mag-shoutout muna sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Wala pong remittance fees yan. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Kuha kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cashpay, kapat iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jai, makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Yan, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. I humbly request, etc. Ay, vassal? Vassal talaga? Alila? Vassal state tayo ng China nung si Digong ang presidente? I humbly request, Xi Jinping, please take care of the Philippines. Lasha? Take care of the Philippines? Wag nilang sabihin ng di sinabi ni Digong yan. Ilang beses na niya sinasabi yan. Si Digong mismo nagsasabi niyan. Recently lang sa interview ng Global Times. Sinabi niya yon. Kadiri. Baboy mo. Presidente ka ng Pilipinas, nagninuhod ka sa harapan ng ibang estado. Sayang boto ko dito. Hindi na makakaulit to. Last mo na rin to. Wala nang second term sa'yo.
Tanaw ni Senator Robin Padilla sa mga hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tugunan ang tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ibang bansa gaya ng Maritime Cooperative Activity kasama ang Australia, United States at Japan. Ganoon din ang Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, US at Japan kung saan dumepensa ang China sa naging pahayag ni US President Joe Biden at sinabing hindi ito magpapatinag sa Mutual Defense Treaty. Tingin ng senador, mas lumalala umano ang tensyon sa West Philippine Sea kumpara sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senador, dapat sa mga kalapit na bansa humihingi ng tulong ang Pilipinas. Nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana hindi na umabot doon. Bakit? Bakit kailangan ilimita natin yung sarili natin sa ASEAN lang? Meron bang bansa na kayang humarap sa China within the ASEAN? It's a no-brainer question. Hindi mo na kailangan sagutin yan actually. It's actually a rhetorical question. Meron bang bansa sa ASEAN na kayang sabayan ang militar ni China? And by the way, ang dumapit lang daw tayo sa Europa at sa Amerika. Well, andyan naman si Japan, 2 hours away from the Philippines. 2 to 4 hours if I'm not mistaken. South Korea, andyan din. Australia, na malapit lang Australia dito, it's 8 hours away. New Zealand, katabi lang ng Australia. There are allies eh. Yan yung mga kaalyado natin dito dito sa parte na to ng mundo. India, medyo malayo pa yan. Pero Central Asia na yung India eh. Medyo malayo na yan. Pero dito muna, sa malapit lang sa atin. Kasi ang argumento ni Bino, saan ba to? Sa ASEAN daw eh. Sino ba sa ASEAN ang kaya kumontra kay China? Si Vietnam? Hindi. Indonesia, pro-China. Malaysia? Labo. Thailand? Neutral yan. Takot yan eh. Sino sa Southeast Asia ang gagawa? Laos? Cambodia? Cambodia, ginagawa ng training ground ng Chinese ang Cambodia. Sino sa ASEAN? Timor-Leste? Sino sa ASEAN? Wala. Si Vietnam, lalaban si Vietnam. Oo. Pero it will only happen when push comes to shove. Pag wala na siyang choice. Si Vietnam kasi, nakakabit pa yung economy niyan kay China hanggang ngayon. Nakaano pa siya, meron pa siyang pusod. Yung pusod niya na kay China pa. So wala pa sa ASEAN. Wala sa ASEAN. Tingnan nyo mga kutsero common sense na lang. Kailan pa isinusulong yung Code of Conduct? Tagal na yan. Ang pinakaunang declaration niyan, 2002. 2002 pa guys. Nire-revive nung 2012. Tapos nung panahon ni Digong, pinush niya sa ASEAN na magkaroon na ng Code of Conduct, wala pa rin. Nung CPBBM, pumunta ng ASEAN, pinush din niya yung Code of Conduct, wala rin. Tagal na. Tapos sasabihin ni Bino, hindi ASEAN tayo, ASEAN. Asa ka sa ASEAN? Ang tagal-tagal na natin tinatry i-push ang ASEAN na gumawa ng Code of Conduct na lang yun guys Code of Conduct na lang. Wala pa rin. Tapos you will fault the president for reaching out to stronger allies? I don't think that makes sense. It doesn't make sense. You have a 50-year-old mutual defense treaty with one of the biggest countries in the world. Number 1 economy, number 2 ang China, number 3 ang Japan. Kuha mo ang 1 at 3. Tapos maghahanap ka ng kakampi sa mga meron? Doesn't make sense. You have with you, kakampi mo ang top 3 economies. At least 2 of the top 3. You have the US and Japan. Australia, I think, is around 8 or 9. Tapos maghahanap ka ng kakampi sa kasing payat mo lang.
Timor-Leste, ganun. Hindi na. Anyway, tuloy natin. Ngayon ng senador ang Pangulo na ipaliwanag sa publiko ang ginagawa nitong hakbang kaugnay ng West Philippine Sea at posibleng epekto nito sa bansa. Hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Naku. Siguro hindi itong oras na maging divided tayo. For once, meron DDS na nag-isip ng tama diyan sa issue na yan. At least yan, tumama ka dyan, Senator Robin, dyan sa parte na yan. Hindi tayo dapat watak-watak dito sa issue na to. Totoo lang. Sino lang ba nagwawatak-watak dito? Kayo. Grupo nyo. Grupo nyo. Kayo yung pro-China, hindi naman kami. Kung pro-China kayo, doon na lang kayo sa China. Hindi na kayo dito. Tinan nyo yung isa, nauna na. Yung isa, nauna na. Malamang sa malamang. Yung nasa States, pupunta na rin ng China yan. Malamang sa malamang. May kaso siya doon eh. Dalawa eh. Baka sa China siya makakuha ng sanctuary. Di ba? Total naman, mahal na mahal nyo si China, etc. etc. Dito na lang kayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano tong mga drastic decisions na ginagawa nila. Hindi ba dapat si Digong magpaliwanag kung anong pinagagawa niya nung panahon niya? Bakit nyo pinapasa sa administrasyon yung kabalostugan na pinagagawa ng amo mo? Amo mo may gawa niyan eh. Amo mo may kasalanan niyan eh. Tapos ipapasa nyo ngayon kay PBBM yung pagkakamaling ginawa ng amo nyo. Bakit si Marcos ang magsasalita? Kayo magpaliwanag. Ano ba kasi pinagagawa nyo? Ano ba yung secret agreement na yan? Ano ba yung pinunta ni Cayetano sa China? Ano yung sinasabi ni Lorenzana, Delphin Lorenzana, na nag-usap na raw si Cayetano at ang China? Ano yung sinasabi ni Harry Roque na may gentleman's agreement daw? Ano nga yun? Ano yung content nun? Kayo yung magpaliwanag. Grabe kayo. Papasa nyo pa sa amin yung mga ano nyo, responsibilidad nyo. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Punto pa ni Senator Padilla, ipatawag na lang ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte para pag-usapan ng issue sa Gentleman's Agreement at maglabas ng iisang pahayag imbes na idaan pa sa pagdinig sa Senado. Siguro ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security na to. Ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ang sabi ni Robin, hindi naman siguro dapat laging naka-broadcast. Kaya nga kayo nasa ganitong problema ngayon kasi ganyan ang mindset nyo. Ganyan kasi mindset nyo, kaya ganyan ang problema nyo ngayon. Kaya nga sumablay-sablay kayo kasi di ba may secret agreement si Digong sa China? Na hindi pa malalaman ng Pilipinas na meron palang ganong klaseng agreement kung hindi pa nagsalita si anonymous Chinese official. Kung sino man si sa anonymous Chinese official na yan. Feeling ko taga-embassy lang din nila yun eh. Feeling ko taga-embassy lang din nila yun. Siguro naman, pwedeng hindi na natin kausapin na lang ng private. Kung anong pag-usapan nila, o di yun na yun, bahala na sila. Ako mga kotsero, agree ako that there are some aspects to national security that should be kept confidential. May mga aspeto. Pero hindi lahat. Tulad itong treaty, hindi naman top secret to eh. Kailangan ba i-top secret yan? Ba't kailangan secret yung status quo? Kailangan ba i-secret yun? I don't think so. Wala namang doon. Wala namang ba? Is it a threat to national security pag sinabi mong status quo? Yun ang lagi sinasabi ni Digong eh. Merong ang napag-usapan lang namin status quo pero walang agreement. Labo nga di ba? Walang agreement pero may napag-usapan kaming status quo. Okay. How does that work? Di ba? Bobo lang maniniwala sa ganun eh. Mga uto-uto lang maniniwala sa ganun. Tapos ngayon, ang gusto mo gawin ni Presidente, mag-usap na lang si PRRD tsaka si PBBM tungkol dyan in private. Executive session na lang siguro. So gusto nyo gawin ni PBBM yung pagkakamali nyo.
Baka ganun ang gusto niyang gawin. So, ba't niya gagayahin yung usang kay Pumalya? Pumalya na nga kayo eh. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Ano ngayon kung malaman ng China kung na pinag-uusapan natin yung usapan nila ni Digong? At least alam ng China na mali at hindi natin tinatanggap yung usapan nila ni Digong. Hindi ko gets eh. Kailangan maitago sa China yung pinag-usapan ng China at ni Digong. Pinag-usapan na nila yun eh. Ang kailangan itago sa China kung ilan yung capability ng militar natin, kung saan ng yung mga tactical advantages natin, etc. etc. Yun ang kailangan itago kasi yun ang parte ng national security. But this one, itong kay Digong, mga kotsero, it's not a national security issue. In fact, this is, and I dare say this, the unmasking of Duterte's corruption. Ilang secret deals kaya ang ginawa niya with China? Kasi mga kotsero, eto lang yung lumabas. Paano yung iba? And ano yung kapalit pagpasok ng Pogo sa Pilipinas? Yung hindi pagtatanggol ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre? Yung news blackout sa pang-aabuso ng China sa West Philippine Sea? Ano pa yung makakapalit? Kasi meron tayong nabisto last time, majority stake daw sa oil exploration dyan sa Reed Bank. Isa daw yun sa mga pinag-usapan. Inoffer daw ng China, wag mo nang ilaban yung PCA ruling. Pag-usapan na lang natin dalawa, yung majority stake sa oil exploration. Sige, sa inyo na yung 60%, sa amin na lang yung 40%. Basta paghatian natin yung langis na makukuha dyan. Why do we have to share it in the first place? We don't need to share it with China in the first place. Dapat nga bumibili sila sa atin. Pero si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na naghain ng resolusyon para maimbestigahan ang gentleman's agreement sa Senado, nanindigang dapat isa lang sa pagdinig ang issue dahil sa taliwas na mga pahayag ng ilang opisyal ng nakaraang administrasyon. Hindi rin anya totoo na mas maayos ang sitwasyon sa West Philippine Sea noong panahon ni Duterte. Duterte and his men all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang gobyerno niya nung siya ay pinuno. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung panahon niya. It was during his administration that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the international community. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Sa pagbabalik sesyon ng Senado sa April 29, inaasahang malalaman kung anong komite ang didinig. Hindi ko gusto si Risa Hontiveros kasi dalawang ping CPP yan. Tsaka, for the most part, aanga-anga yan si Risa Hontiveros. Pero hindi ko siya kukontrahin ngayon. Hindi dahil sa issue na to. Hindi ko siya kukontrahin ngayon dahil sa issue na to. Siguro mga 80% of the time, mga 99% of the time, pumapala yan si Risa Hontiveros. Pero laging may 1% guys. Si Safeguard nga may 99.99. So meron pa siyang 0.01% na tumatama naman. Diyos ko. O hindi lang sila mag-best friend. Don't forget, hindi sila mag-best friend. Ang sinabi ni Digong, I love Xi Jinping. Love. Bromance ang peg. Yan ang sinabi ni Xi Digong. Verbatim yun, ha? Verbatim yun. I love Xi Jinping. Sinabi niya. So, hindi sila mag-best friends.
May nakita akong comment kanina, BL daw ang drama. Ewan ko. Kadiri yun, kadiri. Sorry. It's not my thing, kaya sorry. But Diyos ko. Sa issue ng Gentleman's Agreement sa West Philippine Sea at kung sino-sino ang ipatatawag para magpaliwanag kaugnay ng kontrobersyal na kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China. Una nang nagpahayag sa Senator Jinggoy Estrada na handa siyang dinggin ang issue sakaling ma-refer ito sa kanyang komite Go. na Senate Committee on National Defense, habang ikukonsulta naman anya ito ni Senator Amy Marcos sa kanyang mga kasamahan sa wala, asa ka dyan. Wala yan. iatang ito sa kanyang komite na Senate Committee Wala on yan, Foreign asa ka dyan. Relations. Horleen Delgado. Kay Jinggoy may hope pa ng konti. Kasi si Jinggoy, syempre, tatay niyan si Erap. Si Erap, yung tinanggal ni GMA. Sino bang amo nilang lahat? Sino bang amo nilang lahat? Tay-tahimik lang yun. Pero wag ka, may pinaplano yan. So kay Jinggoy, may pag-asa yan kay Jinggoy. Kay Amy wala yan. Yung asahan si Amy pagdating dyan. Mangga ba? Mangga. I mean, wala tayong asahan dyan kay Senator Amy. Total naman, kung si Senator Amy yan, yung sinasabihan ng manggagamit, di ba? Halimbawa lang naman. Kung si Senator Amy yung sinasabihan ng manggagamit, Senator Amy, you have to weigh your options. Pagpapatuloy mo ba yan? Tatayuan mo pa rin ng mga Duterte kahit sinusuka ka na nila. Kung si Senator Amy yan. But I doubt it's Senator Amy, guys. I doubt it is Senator Amy. Kung sabihin man nila na si Senator Amy yun, hindi ako naniniwala. Kahit sabihin nila Senator Amy yan. UNTV News and Rest. Ay, tapos na yung balita doon. So, yun. Senator Robin, baka naman gusto niyo ng ano yan. Baka naman gusto niyo ng paraanan yan, di ba? Kasi yung kasama mo, willing naman palang imbestigahan, di ba? Si Senator Jinggoy. Senator Amy, wag na natin asahan yan. In love kay Digong yan. Di ko alam kung bakit. Di ko alam kung anong pinakain yan kay Digong. Ba't nagkaganyan yung babaeng yan? Imagine, lahat na lang pinuna. Lahat na lang talaga pinuna eh. Pinuna yung recently, pinuna yung sa jeep. Jeepney modernization. Tapos nung nakaraan, pati yung wangwang pinatulan. Pati wangwang. Pati wangwang. Diyos ko, my goodness. Oh my goodness. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Wag po kayong magsasawa sa pagsuporta sa atin. No? I-like, share, at i-subscribe nyo po ang aking Coach Jared YouTube channel at pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa aking page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?